hole daw yung butas natin sa may tambucho, no? Baga, nabasa natin yung mga comment ng ating mga subscriber. Thank you very much sa mga nag-comment, no? So totoo lang, ngayon ko lang kasi nakita yung dito sa Gravis, saka sa mga ibang motor, ngayon ko lang din nakita. Ngayon ko lang nalaman na may drain hole pala ang ating mga pipe. Para sa akin lang to mga brad, kasi pagka may butas kasi ang inyong tambucho, siyempre magiging singawan nga, dyan lalabas ang ibang hangin. Ibig sabihin na pag nag long ride ka, sobrang init ng iyong tambucho, tapos yung maliit na butas na yan pwedeng lumaki. Para sa akin lang yun mga brad, sa ano ko lang yun. Kasi sa mga na-experience kong nagmotor ko, talagang pag may butas na mga ganyan, o kaya may singaw, talagang pinapalitan ko na yan, o kaya pinapatakpan ko para maging solid ba yung buga ng atin na pipe o tambucho. Ayun mamaya matitesting natin siya mamaya. Guide, papunta tayo ng DNR, Quezon City, Makati to QC ang tatakbuhin natin mamaya. Kasi pag may singaw talaga yung tambucho mo, medyo bawas ang power mo di ba? Kahit tanong nyo sa ibang mekaniko, hindi tayo sa nagmamagaling o nagmamarunong. Pag may singaw ang iyong tambucho, medyo bawas ang power at pangit ang tunog. Malamang nito magpapalit ako ng pipe. Kung nakapanood nyo, tinakpan ko, no? Yun ang natin, tinakpan ko talaga siya. Siguro pag nagtag-ulan, naalisin ko na lang. Kasi labasan daw ng tubig. At tinakpan natin dahil gusto natin matesting kung magbabago yung takbo, kung mababawasan ingay, kung mababawasan yung garalgar niya, ganun ba? Kasi pag may singaw ka, isa yan sa nagiging epekto ng vibration, ganun. Ngayon tinakpan ko siya, mukhang tahimik siya, hindi gumagalaw yung side mirror ko Dapat pala tinesting ko ng may butas siya, tapos kinumpara natin, no? Para tapos sa takbo naman, parang mahatak siya ngayon. Mas lamang ang hatak niya. Mabilis ako mag 60. Mabilis mag 60 yung natin Yun ang napansin ko sa kanya. Ngayon mamaya makate-testing natin ang long ride. Hindi naman para mag-init siya dahil dun sa butas na yun, Kasi gaya nga sinabi, drain hole ang tawag nila dyan. So sa bagay mga brad, kadalasan kasi ng motor ko 150cc pataas na Ay mga brad, tapos na tayo sa lilakad natin. Ngayon pauwi na tayo. Bali lalabas tayo uli ng Quezon Ave. Nandito tayo sa East Avenue. Bali lalabas tayo ng Quezon Ave. Ano ba yan? Bagal, ang sexy mo naman, lumiko. Ang bilis niya talaga mag 60, 70. Hindi ko pa tinotodo Tapos nung huminto tayo at chinek naman natin yung butas na tinakpan
tinakpan natin, no? Wala namang kakaibang nangyari. Hindi naman natanggal yung atin na nilagay na screw. At wala rin kakaibang amoy. Nasusunog, wala rin naman. Sa tingin ko mga brad, hindi naman makaka-apekto, no? Tinakpan, dahil sa tinakpan natin yung butas na yun. Nagkaroon siya ng hatak, gumanda yung hatak niya. Hoy, grabe. Sino kaya to? Kawayan, basta't nakagrabis ka, kaway. Saan ka? Ha? Wala, pauwi. May puntahan lang ako dyan sa DNR. Okay, no? Sarap dalhin. Ha? Kalalagay lang yan? Magkano palagay mo? Ito, binalitan din to. Ito, 2,000 naging 1,500. Ito, 2,500 naging 1,900. Ba, sale, no? Saan yun, saan? Na may DJ Moto Central. DJ Moto Central? Ayun, DJ Moto Central. Discount. Ano pangalan mo, Brad? Ano pangalan mo? JM. JM, no? Si JM. Si Alan. Ingat, Brad, ha? Okay. Ayun. Sasama natin na tagrabis. Ayun, no, mga brad, pag may nakita kayo mga nakagrabis, medyo businahan nyo or batiin, ganun lang. Kala ko ka-member ng UGRC or ibang club ng grabis, at na batiin nyo o businahan nyo, may mga suplado, okay lang yun. Importante ikaw binati mo siya. Ako, marami na rin ako na experience nung binati ko, baliwala lang, okay lang, di ba? At least bumati ako sa kanya. Wala naman mawawala kung babatiin mo siya, di ba? At hindi tumugon sa iyong pagbati. Okay lang yun. Importante bumati ka sa kanya. Kaya mga brad, hanggang sa muli. Ayun, bago tayo magpaalam, no? Nais ko magpasalamat sa atin na mga bagong subscriber at sa mga dati na, no? Talagang tinatangkilik pa rin ang atin na mga content or video na ginagawa. Big shout out sa mga bago natin na subscriber. Mabuhay kayo. At patuloy nyo po sana akong suportahan para tuloy-tuloy pa rin tayo. Gaya nga sinabi ko, no, isasali natin si Grabis sa darating na endurance, Quezon City Endurance, 1,200 kilometers ang tatahakin ni Grabis. Yun, lagi ko i-update tungkol dun. By next year pa yun. Medyo nagpe-prepare lang tayo para talagang kondisyon ang atin na Grabis. Yun, may mga sumama na, no, nag-confirm na sasama sila sa atin. Baga, sasali kami by group. Nung nakaraan kasi, solo ang akin na sinalihan. Bagamat solo, may mga barkada akong solo rin ang rides nila. Kaya, nagsama-sama kami. Sabay-sabay kami umalis, sabay-sabay kami. Hindi talaga nag-iwanan. Tsaka mga brad, dun sa mga newbies sa endurance. Baga, hindi naman karera yan, mga brad. Baga, dyan lang mate-testing yung rider at ng motor mong dala. Yung abilidad mo sa kalsada, dyan mate-testing.
Hindi po karera yan. Baga, ano yan, ang importante, makapinish ka. Meron ano sila, ang style kasi yan sa mga newbies, sa mga bago, no? Ano yan, nag-ano sila kung ilang oras mo kailangan matapos yung 1,200 kilometers. Yung sa 650, 17 hours kailangan makabalik ka sa Quezon City. Starting doon din ang finish line. Ganun mangyayari dyan sa mga bago, no? Para medyo may idea sila kung ano yung paano proseso ng endurance. Tapos meron silang ng oras. Halimbawa 24 hours kailangan makabalik ka bago ang 23 hours makabalik ka dapat sa finish. Masaya mga brad. Sarap ng feeling lalo na kung natapos mo. Na-finish mo siya nang walang aberya. Kaya dun sa mga newbie na gusto sumali, huwag kayong matakot kasi basta by group kayo, walang iwanan yun. Dun yung makikita, dun yung mararamdaman ang tunay na rider, ang tunay na nagmumotor. Dun yung mararamdaman. Talagang walang iwanan yun. Kung di ka makakapinis, lahat kayo hindi makakapinis. Kaya talagang walang iwanan. Kaya talagang todo preparasyon ang gagawin natin. Lalo na sa gagamitin nating motor, no? Kailangan talaga kondisyon. Hindi lang yung sa motor, ganun na rin sa rider. Kailangan na physically condition, physically condition and mentally. Tapos dyan yung makikita yung mga diskarte na para wag kang antokin. Basta masaya, marami kang matututunan din. Kami noon nung nag-endurance sa B2 kung tawagin yun B1 tsaka B2, ngayon B3, as in victory, ganun ang ato nila Kami noon tatawa ako wala, hindi na namin iniisip na na hindi kami mapunta sa finish. Iniisip lang namin mag-enjoy sa rides. Kada may magandang view, picture kami. Tapos pag may magandang location na pwede mong kainan, hihinto kami doon, kakain kami roon. Gwentuhan, makikita mo yung iba rumaratrat, dadaan doon sa lugsal, pinipwestuhan nyo. Okay lang, di ba? Kakaway sila. Tatanungin kayo kung okay lang kayo, mga ganun ba? Di ba? Bagay kada may dadaan sa inyo at nakita kang nakahinto, hihintuan ka rin yan, tatanungin ko kung okay ka lang. Bubusinahan ka yan kung kailangan mo ng tulong. Doon mo talaga mararamdaman yung pusong rider. Bilang nagmumotor, talagang concern kayo sa isa't isa. Kumbaga doon pa lang sa venue doon sa venue ng starting, kung saan kayo mag-uumpisang tumakbo, doon pala mararamdaman mo na. Sarap ng feeling nun. Nasabay-sabay kayong aalis, sigawan mga tao nun, dahil marami rin nanonood doon, lalo na pagka sumama sila Motodeck, si J-Mac, yung mga kilalang vlogger natin, minsan sumasama yan mga yan. Tapos meron din sumasamang artista, ganun ba. Kaya maraming nanonood. Isa ka sa papanoorin talaga, papalakpakan pagka umalis kayo. Tapos yung pagdating mo dun sa finish line, papalakpakan ka talaga. Lalo na pag yung nandun ka sa daan. Baga huminto ka lang, umihi ka lang, hihintuan ka, tatanungin ka kung may problema, bubusinahan ka kung kailangan mo ng tulong.
masyado mo mararamdaman yung kapatiran ba ng mga rider.